Magandang magandang umaga mga kapatid at na minamahal sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa bumubuo ng Bataan at saka ng Cebu at gayon din sa ating mga sa aking iglesia sa Quezon City na sumusuporta sa araling ito. Nakakatuwa mga kapatid na sa gitna ng pagsubok natin, meron tayong ganitong pag-aaral. Gayun din naman mga kapatid, siguro titignan natin na ang subject na ito ay binigay ito ng kapatid natin na nagbigay sila ng mga subjects o topics mula sa Cebu. At ito ay hinati sa iba't ibang topics. At naibigay sa akin ang pagkakataon upang ibahagi ang aral tungkol sa salitang fellowship. So siguro meron tayo, ito'y hindi naman masyadong formal, kaya magkakaroon tayo ng tanungan or anything na kung gusto ninyong sabihin pamaya. Kanina binanggit ng ating kapatid ang tungkol sa bersikulo na kanyang sinabi. Ito nga ay ang sabi ng ating Panginoon upang silang lahat ay maging isa. Nagaya mo naman sa akin na ako'y sa iyo na sila na may sumasa atin. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos ng pagkakaisa. Mga kapatid, ang fellowship kasi ay isang napakahalagang bagay. Upang malaman natin ang lahat ng uri ng ating kaisipan. So ito isang impormasyon na hindi naman naiiba sa lahat. Subalit gusto kong bigyan diin sa subject na ito na ano nga ba ang doktrina na tinatawag na fellowship? Ano nga ba itong fellowship na to? Nang ibig sabihin nito ay hindi na tayo nag-iisa sa buhay na ito. Hindi na tayo hiwalay bilang mga tao sapagkat tayo ngayon ay kino-comfort o pinalalakas ng ating Panginoon sa araw-araw. Ang fellowship mga kapatid ay ibinigay sa atin ng ating mga kapatid nang sinauna pa. Ito'y sina Brother John Thomas, Robert Roberts, Brother William. Ito yung mga expositors at H.P. Mansfield. Kung kaya't ang subject nito ay hindi naman talaga sadyang napakahirap intindihin. Subalit, ito ay hindi napapansin ng iba mga kapatid. Ito minsan ay nakakalimutan o nakakaligtaan. Ang salitang fellowship mga kapatid ay napaka-importante. So katulad dito ng topic natin ngayon o subject natin. Siguro bakit ito importante? Bakit napaka-importante mga kapatid na makita natin ito at pag-aralan mga kapatid, sapagkat ito ay sumasalamin sa pagkatao ng bawat isa. Ang doktrina na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Hesukristo ay isang kaligtasan. Fellowship is a precious faith. Ito yung ating mekanismo. Sa isang kapatiran, mga kapatid, meron tayong pakikisalamuha. Ito'y hindi panlabas na kasunduan lamang. Ito'y hindi isang organisadong isang grupo, kung ikaw ay kasapi nito. Ngunit ito ay isang pagkikipag-ugnayan ng parehong kaisipan. Na ang Diyos ay hindi lamang isang teknikal, hindi lamang siya tinatanggap na bilang sa paniniwala o pagsali sa isang grupo na sinasamahan natin. Mga kapatid, ito ay paraan ng Diyos upang malaman natin kung anong uri ng pamumuhay, pag-iisip, meron tayo na magkatulad ng dapat man sa Diyos. Ito'y sinalin din ng ating kapatid nung una pa. So, ang kahalagahan ng fellowship pala mga kapatid ay isang defensive mechanism natin. Ito yung parang
kung ikaw ay ikaw ay nais na magkaroon ng isang healthy life, di ba? Ang hinihintay natin ngayon katulad sa COVID-19 ay yung gamot. Yun ay isang defensive mechanism upang ikaw ay may pagkakataon na hindi mahawa ng iba. So ganun din ang fellowship, mga kapatid. Ganun din ang doktrina natin. Meron tayong to keep our way of life upang ma-preserve ang dalisay na doktrina natin. Dinidescribe ito, mga kapatid, na upang maintindihan natin. So fellowship is simply partnership or pakikisalamuha o pakikisama. So ang pakikisama natin sa bawat isa ang siyang nagkakaroon ng pagkakataon kung bakit meron tayong tinatawag na fellowship. Ano nga ba ang doktrina ng salitang fellowship? Tinatanggap upang mapanatili ang paraan ng pamumuhay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang doktrina ay para sa ating kaligtasan, pagkikipagtulungan sa bawat isa, tulad ng mahalagang pananampalataya. Ito ay isang mahalagang aral din naman, mga kapatid, na nagtatanggol sa atin upang mapanatili ang wastong paraan ng pamumuhay. Ang pagpapanatili ng kadalisayan ng doktrina ay napakahalaga. Ngayon, mga kapatid, kung hindi natin naiunawaan ang mga ganitong doktrina o turo ng ating ng kung saan tayo ay nabautismuhan, magkakaroon nito ng epekto para sa atin. Ang doktrina ng fellowship ay mayroong tinatawag na mechanism. Subalit, ito rin, mga kapatid, ay isang lesson para sa atin upang maunawaan kanino tayo nakikisalamuha. Anong uri ng pagkikitungo? Anong uri ng pagkatao? Siguro, sa part 2 ng ating lesson sa next week, God willing, i-discuss natin kung ano nga ba ang fellowships para sa mga kapatiran. May mga applications ng salitang fellowship. Meron tayong tinatawag na fellowship sa gospel. Meron din namang fellowship sa salita sa mundo. Ang fellowship ay isang pakikisama o pakikibahagi. So may pakikibahagi tayo sa ebanghelyo, may pakikibahagi tayo sa mundo, may pakikibahagi tayo kay Kristo. Meron din tayong, katulad ng sinabi ng chairman, na meron tayong pakikiisa or unity na may pagkaparehong pakikibahagi sa parehong tao o sa parehong individual. Meron din tayong tinatawag na spiritual fellowship. Meron din tayong panlaman na fellowship. At meron din tinatawag na persahan naman na pakikibahagi. So mga kapatid, itong mga bagay nito na aking binanggit sa inyo ay, sabi nga sa Amos chapter 3, sa verse 3, ang sabi niya, sino ang makakalakad? Babasahin ko sa inyo. Amos chapter 3, sa verse 3. Sabi niya rito, makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo? Mga kapatid, isang napakahalagang bersikulo na napapahigil tayo minsan at napapaisip na paano nga makakapaglakad ang dalawang tao na may pagkaibang pananaw. Ang isa ay maaaring pupunta ng merkado, ang isa naman ay maaaring pupunta ng ibang lugar. So hindi sila pwede magkasama unless sila ay mayroong iisang pananaw, iisang pakikisama, iisang bahagi. Doon lamang pumapasok ang salitang fellowship. So, ano nga ba ang fellowship sa gospel? Ang gospel, mga kapatid, ay ang good news tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang gospel ay tungkol sa Apostles' Gospel, na kung saan ay lahat ng mga first doctrine natin ay alam natin. Nagkikibahagi ba tayo sa mga bagay na kung saan naniniwala sa mga supernatural being?
Nagkikibahagi ba tayo sa mga bagay na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? O nagkikibahagi ba tayo sa mundo? Itong ibig sabihin ng salitang fellowship. Nagkikibahagi tayo in Philippians 3 verse 10. Nagkikisama tayo sa kanyang kahirapan, sabi ni Pablo kay Kristo. Tayo nagkikisama sa kanyang pagsubok, sa katotohanan. In 2 Corinthians verse 8, halimbawa mga kapatid, tayo nakikibahagi kapag may nababautismo. Ang tawag nga natin dito ay right hand of fellowship. Tayo nagkikibahagi sa kanya at nakikiisa sa kanya. So unang siglo mga kapatid, mayroong pakikibahagi. In fact, ito ay pakikibahagi na kung saan silang lahat ay may pare-parehong pananaw. At pare-parehong nakikibahagi sa lahat. Pare-parehong nakikisama sa lahat. Subalit, huwag nating kalimutan mga kapatid na meron din palang fellowship sa mundo. Or fellowship with the world. Or fellowship of the world. Na kung saan, mga kapatid, itong fellowship nito ay meron silang oneness of mind, iisang pananaw, iisang pag-iisip, partner, na napakalinaw na sila ay mayroong pakikitungo sa mundo. Masaya na nakikitungo sa lahat ng mga bagay na wala sa doktrina ng katotohanan. Pero mga kapatid, ano naman ang sinasabi ni Pablo tungkol dito? Kung titignan natin sa Ephesians chapter 5, kung aking babasahin sa inyo mga kapatid, ang Ephesians chapter 5, malinaw naman na nakalagay dito sa verse 11 mga kapatid. Ang sabi niya rito ay, at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangan na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatain. No fellowship with the world. Huwag kayong makibahagi sa mga bagay na ito, mga kapatid. Naniniwala ba tayo sa supernatural being? Sa natural, hindi. Subalit minsan, wala pasok sa ating isipan na parang totoo ito. So, ang mga taong nagbibigay sa atin ng pananaw tungkol dito ay mga false religion. Wala tayong pagkikibahagi sa kanilang sistema ng kanilang pagsamba. Hindi sa sistema ng kanilang paniniwala. Siguro ang susunod na tanong ay, ano nga ba pakikipagkapatiran na nakabatay? Ito'y nakabatay sa 4 na karaniwang bagay. Una, ito yung sinasabi natin na first principle, Apostles' Doctrine. Ito isang first principle para sa mga kapatid na parang nakakalimutan na rin nila na hindi natin nabibigyan halaga na napakahalaga ng doktrinang ito. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit tayo nangangaral. Ito ang kaibahan natin sa ibang reliyon. Ang pagkikipag-isa o fellowship sa bawat isa na may parehong pananaw. Ang breaking of bread na gagawin din natin pamaya mga kapatid. At ang panalangin. So ito isang 4 na mabigat na nakabatay sa ating ginagawa bilang isang mananampalataya. Ano ang ginawa ng mga kapatid? Matapos nito mga kapatid. Imagine natin, kung tayo isang Kristiyano na nakikipagkapatiran, isang bagong kapatid na nagkakaisa, subalit hindi maintindihan ng mga bagay tungkol sa linaw o lalim ng katotohanan, tungkol sa Christadelphian. Ano ang natutunan natin tungkol sa pagkapatiran? At walang nagbibigay aral nito. Saan tayo sasangguni mga kapatid? Di ba't sa Biblia lang? So ano ang talaga itinuturo ng Biblia mga kapatid? The word fellowship, nang ibig sabihin nito mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay salitang Griego na pareho, communion, contribution, distribution. Simple ang ibig sabihin, pareho kayo ng ginagawa, iisang inyong pag-iisip. Simply defined as common sharing,
sa lahat ng bagay, mga kapatid. So the question is, ano ang ating ibinabahagi? Ano yung common sharing natin na pinaniniwalaan natin? Ano nga ba itong common sharing, mga kapatid? Ang naghahatid ng pakikipagkapatiran natin. Unang-una, ang common sharing natin, mga kapatid, ay ang Ebanghelyo. Yan ang katotohanan, mga kapatid. In Christ through the gospel. Kung bakit tayo ngayon magkaisa ngayon, kung bakit ngayon tayo ay nandito, makipagkasundo sa iba. Pero ang tanong, mga kapatid, ay ang tanong, mga kapatid, ay ano nga ba yung common ground natin? Ano yung ating pinagkakaisahan? Pwede ba tayong mag-add? Pwede ba tayong magdagdag tungkol sa ating doktrina o sa kaligtasan? Common sharing, mga kapatid. Mula sa mga tapat na sina Abraham, Isaac, Jacob, David at marami pang iba at ako at ikaw. So yun ang common natin. Yun ang covenant natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang ating tinanggap na kung saan yun ang ating magiging kapakinabangan. Sabi nga sa Philippians na ako'y nananalangin always in my prayer. Sabi niya sapagkat meron tayong parehong pakinabang. Fellowship. Verse 17. Yun ang pinakasimpleng bagay, mga kapatid, ng Ebanghelyo. Kung ano yung paniniwala ng ating mga magulang mula noong umpisa hanggang sa ngayon, hindi ito maaaring dagdagan. Ito ay isang simpleng doktrina, subalit malinaw na doktrina na meron tayong pare-parehong pakinabang, mga kapatid. Meron tayong kabahagi mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob at sa iba pa. Yan ang Apostles' Doctrine, the basis of our belief. So tayo ang mga tinawag, mga kapatid, upang ingatan natin, mabautisman, ingatan natin ang ibinahagi sa atin na doktrinang ito. Ang doktrinang na ito, mga kapatid, na sinasabi sa 1 John 1, ay sinasabi niya, ay idineklara bilang ebanghelyo. Ito rin ay tinanggap ng mga apostol, ito rin ang tinanggap natin. Marami ang nagtatanong, meron nga ba talagang salitang Christadelphian na makikita na nakabatay sa ating sa Biblia. Kung titignan natin, mga kapatid, ito ay eksaktong definition ng salitang Christadelphian, mga kapatid. Mula sa Colossus, ang sinasabi niya rito, mga kapatid, ay sa verse 3 ng Colossians chapter 1, na nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo na kayo'y laging idinadalangin. Ang sabi niya rito, sa Colossians chapter 1, babasahin ko sa salitang English, mga kapatid. Sinasabi niya rito, mga kapatid, kay Kristo, na kung saan, mga kapatid, ay ibinabahagi rito ng unang siglo na ang mga kapatid kay Kristo ay sa salitang Griego ay mga Christadelphians. So, ang simplicity ng gospel, mga kapatid, ay pagkaunawa sa salita ng Diyos at nabautismuhan tayo at nakipag-share tayo ng common belief. After hearing the word of God,
we repent, and then after noon mga kapatid, tayo ay nakibahagi na. Ano ang pakikibahagi natin? Pareho ng pananaw. Iisang doktrina, parehong paniniwala, ganap na magkasama, parehong pag-iisip. So lahat ng mga nabanggit ko sa mga bersikulo na ito mga kapatid, ay merong iisang espiritu. Ibig sabihin, iisang katotohanan. Espiritu ay katotohanan. Manindigan ng mahigpit sa katotohanan. One accord, isang kaisipan. So, itong mga bagay na ito mga kapatid ay meron bang tayong masasabi na saan tayo nakatayo? Ano ang ating fellowship? Are we in fellowship with Christ? Or meron tayong fellowship in the world? Kasi mga kapatid, ano nga ba ang katotohanan? Ang katotohanan ay liwanag. Ito'y nagre-representa ng liwanag mga kapatid. Ang liwanag ay nagre-representa ng katotohanan. Sinabi nga natin mga kapatid na dalawang bagay lamang na ikaw ay naglalakad sa liwanag o naglalakad sa dilim. Pero mga kapatid, ang tanong kung ang isang kapatid ay nagpipretend lamang na naglalakad siya sa katotohanan, o hindi ba't nagpipretend si Judas na naglalakad siya sa katotohanan? Subalit hindi naman siya nasa katotohanan. Ano kaya ang ibig sabihin nun mga kapatid? Hindi ba't sinabi sa kanya ng Panginoon na ang taong ito ay sinungaling? If fellowship is nadidistract o nawawala dahil sa katotohanan, dahil sa kapatid na ito, mga kapatid, ano kaya ang mangyayari sa iglesia? Hindi ba't magigiba ito? Hindi ba't magkakahati-hati ito? Hindi ba't magkakaroon ito ng hidwaan? Dahilan lamang mga kapatid sa may maling pananaw o sa may maling doktrina. Kaya napakahalaga mga kapatid na ang hiwalay ay isang realidad. Sapagkat ang hiwalay ay hindi pwedeng ipagsama natin ang tama sa mali. Hindi ka pwedeng magdagdag ng nakasaad sa gospel kung ito ay wala sa doktrina ng katotohanan. Isang halimbawa mga kapatid na tinatanggap natin kahit ng isang kapatid ay gumagawa ng isang bagay na imoralidad. Tinatanggap natin sa ating gitna na kahit ang kanyang sinasamba ay hindi pareho ng sinasamba natin. Tinatanggap natin mga kapatid na kahit na ang mga taong ito ay hindi gumagawa ng kaalintulad ng pareho ng ginagawa ng ating mga magulang mula kay Abraham, Isaac, Jacob at sa maraming mga banal, itinatanggap natin. Hindi ba ano ang sagot ni Pablo? Ang sabi niya, humiwalay kayo. Huwag kayong makipamatok. Huwag kayong makisali. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsiwiwalay kayo. Mga kapatid, ang paghiwalay ay hindi disfellowship. You only have to avoid. Hindi natin sila dapat hiwalayan. Sapagkat napakainam mga kapatid na intindihin natin na ang salitang ito ay isang bagay upang maintindihan ng taong ito na nagkakamali na sa bandang huli ay makapag-isip-isip siya na mali ang kanyang ginawa at makabalik siya. Sinabi ni Pablo, sabi niya, at nagikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos, datapwat ng magsisipagmatigas ang ilan at ayaw magsipaniwala na pinagsalitaan ng masama ang daan. Mga kapatid, sa harapan ng karamihan ay umalis siya sa kanila at hinihiwalay ang mga alagad. May mga kapatid na mayroong malakas, may mahihina, iba-ibang mga kapatid. Ang tanging panganib mga kapatid sa doktrinang itinuturo na mali
o pinapractice, ay baka makahawa ito. Kaya't ang payo ni Pablo, ilayo mo sila or sabihin mo sa kanila kung ano ang tama sa mali. Ang pagkakaisa ay laging napakaganda. Unity is siguro the most beautiful word na masasabi ko na mababasa natin. Isa sa mababasa natin sa Biblia. Sinabi ni Robert Roberts na ang pagkakaisa ay maganda at kanais-nais na bagay. Ngunit may mga kondisyon ito. Ito ay hindi kailangang persahan o napipilitan lamang. Kung saan ito'y umiiral mismo tulad ng isang batas ng kalikasan. Ang tanging praktikal na patakaran ay ang kapatiran ay batay sa pagkakaisa ng isipan. So, kung masisira ang ating iglesia sa pamamagitan ng maling itinuturo o ginagawa o pinapractice ng bawat isa sa mga miyembro nito, ano mangyayari sa mga matutuwid, sabi ni David? Masisira at ano magagawa ng mga matutuwid? So ito yung end ng part 1, mga kapatid ko, na binabanggit sa inyo. At nais ko sanang idagdag pa, mga kapatid, na meron tayong pakikipag-isa, mga kapatid, sa bawat isa na meron tayong kahalagahan. Colossians 1 verse 2 yung binabanggit ko kanina, mga kapatid, ng mga banal sa kapatid kay Kristo Jesus. So, meron tayong katotohanan. At ang katotohanan nito, mga kapatid, ay nakasalalay lamang sa isang parte na kung saan nagkakaroon tayo ng pakikipag-isa.